Ang ating paksain ay buladas sa ekonomiya, buladas sa politika, nagpapabudol ka pa rin bilang loyalista nga. Ulitin natin, sinasabi natin dito, hindi masama ang maging loyal. Isa yan sa virtue o magandang asal ng isang tao sa kanyang kapwa. Ikaw ay maging loyal. Magkaroon ka ng loyalty, magkaroon ka ng katapatan. Maging loyalist ka, walang masama dyan. Bata pa tayo, tinuturo na yan sa atin ng ating mga magulang. Maging loyal ka sa kaibigan mo, sa mga kapag-anak mo, kasambahay mo. Maging loyal, maging tapat. Maging honest. Diba? Yan ang mga kasing kahulugan niyan. Maging loyal ka sa bansa mo. Maging loyal ka sa bossing mo. Diba? Bakit mo nga naman gugustuhin ang isang taong traidor? Sino ba ang nagkagusto kay Judas? Diba? Sino ba ang nagkagusto doon sa pagkaharap ka, nakangiti sa iyo, pagtalikod mo, sasakmalin ka? Siyempre, wala tao na matino ang pag-iisip na gusto ay ganoong tao. Sino ba namang bansa o alin ba namang bansa ang magmamahal sa isang mamamayan na traidor? O kaya ay taksil sa kanyang bayan? Iyan nga during the war, kapag may giyera, pinarurusahan ng mga taksil. Nakikipagsabuatan sa mga kaaway ng gobyerno, mga dayuhan, na kalaban ng bansa. Tinatago, tinutulungan ang mga kalaban ng kanyang bansa. Ang tawag dyan ay mga traidor. Disloyalty towards country. Diba? Bata pa tayo sa eskwela, tinuturo na yan Kaya nga tayo nagkakaroon ng panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Hindi mo iniibig ang ibang bansa. Pero hindi naman ibig sabihin nun, aawayin mo ang ibang bansa dahil hindi mo siya iniibig. Ibig sabihin nung iniibig mo Pilipinas, foremost, loyal ka sa bansa. May loyalty ka. Bakit? At ang loyalty hindi sinusukat sa ikaw ay may pinag-aralan. Mataas ang pinag-aralan mo. Kilala ka sa lipunan, maganda ang pwesto mo, makapangyarihan ka. Hindi yan sinusukat ang loyalty. Ang sabi ng ating Korte Suprema, kahit taong mangmang o walang pinag-aralan, ang pagiging makabayan, ang pagiging tapat sa bansa, ang pagiging loyal, ay isa sa hinahanap sa kanyang mamamayan ng kanyang bansa. Kaya hindi pinag-uusapan dito, may pinag-aralan ka o wala, maganda o pangit, matalino ka o mangmang, ikaw ay may impluwensya o wala, may pinag-aralan o wala. Pinag-uusapan dito ay katapatan sa iyong bansa. Okay? So hindi masama yung maging loyal ka, tapat ka. Diba? Hindi masama yung loyalty. Hindi masama ang pagiging loyalist. Alin ang masama? Ang pagiging loyalist, tanga. Kaya huwag kang tatanga-tanga. Dahil kaibigan mo, ayaw magalit sa iyo. Diba? Dapat unang sabihin ang hindi niya tamang ginagawa. O ang mali niyang ginagawa na ikapapahamak niya. Baka magalit sa akin yung kaibigan ko Kami ay maghiwalay, magtampo sa akin, di na ako kibuin. Bakit? Doon mo ba sinusukat ang pagiging loyal sa kaibigan mo? Di ba pagiging loyal sa kaibigan o sa kapwa-tao sabihin mo sa kanya kung ano ang dapat niyang itama o mali sa kanyang ginagawa. Sapagkat yun ang pagmamalasakit mo sa kanya. May kasabihan nga ang mga matatanda natin, ang nagsasabi ng tapat ay ano? Nagsasama ba ng maluwat? Yun ang sabi ng matatanda natin noon. Pero lumilipas ang panahon, nagbabago ugali ng tao. May pagkakataon na nagsasabi ka ng tapat sa kaibigan mo, nagtampo sa iyo, hindi ka nakinibo, pumiwalay na sa iyo, sinisiraan ka pa. Hindi kayo nagsasama ng maluwat. Maluwat, ibig sabihin matagal. Kaya, sa paglipas ng panahon, nagbabago yung kasabihan ng matatanda. Mula doon sa, ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwat, ay naiba na po. Ang nagsasabi ng tapat ay hindi nagsisinungaling. Bakit? Merong pagsasabi ng tapat, hindi kayo nagsasama ng maluwat. Hindi kayo nagtatagal. Bakit? Hindi ka na-appreciate ng kaibigan mo Akala, pinipintasan mo siya, sinisiraan mo siya, sinasabi mo lang naman. Diba? At dito po sa atin, sa ating programa, naging patakaran na natin dito ang magsabi ng tapat. Kung kayo ay manunood at susubaybay sa akin ng matagalan at maluwat, well, salamat. Pero kung ayaw nyo, dahil hindi nyo nagugustuhan yung aking ipinaliliwanag o komentaryo, ibig ko sabihin ng komentaryo ay paliwanag. Kaya yung nagko-komentaryo o nagpapaliwanag, komentarista. Yun ang ibig sabihin po. Diba? Kaya paliwanag ay tama o mali, bahala ka na. Kung maniniwala ka o hindi. At kung susubaybay ka pa, dahil naniniwala ka sa paliwanag ko, sa opinion ko, sa pananaw ko, salamat. Kung hindi mo naman nagugustuhan, malaya ka na i-block ako. Malaya ka na huwag manood at sumubaybay sa aking programa. Demokrasya tayo, walang pilitan dito. Diba? Pero hindi mo ako pwedeng diktahan kung ano ang pwede at hindi ko pwedeng sabihin. Basta tayo may patakaran dito, hindi tayo nang babastos. Hindi tayo nagmumura dito, sapagkat hindi naman maganda yun. Maaaring gumagamit tayo ng isang matalim, humihiwa, lumalaplak, tumutusok, dumudot-dot.
matulis na mga salita. Pero ginagamit natin yan sapagkat yan ang angkop nagigising sa ating mga diwa at kamalayan. Diba? At tulad yan, ginagamit natin yung salitang buladas. Saan magaling yung salitang buladas? Eh di sa bola. Ano ba yung bola? Eh di isang bilog na bagay na pinaiikot mo at sapagkat sinusundan mo, umiikot ka rin. Either yung bola ay pinaiikot mo o pinaiikot ka ng bola. Diba? Sinusundan mo yung bola, yung galaw niya eh. Eh di umiikot ka rin dyan. Diba? Pero pagdating sa politika at ekonomiya, kabuhayan, politika ay pamamahala sa gobyerno, abay suriin natin ang ating mga namumuno. Ano ba ang mga sinasabi nito? Angkop ba ito sa kanilang ginagawa? At ano ang naging resulta ng kanilang ginagawa? Baka iba yung sinasabi o sinasalita sa ginagawa. At iba yung nagiging resulta sa sinasabi nilang gawa. May kasabihan ng mga Amerikano, the proof of the pudding is in the eating. Ano ba yung pudding? Hindi ba yan ay isang klase ng tinapay na pinagsama-sama kung ano-anong mga... Nung ako'y nagtitinda ng tinapay, nung elementary ako, natutulog pa ako sa ibabaw ng pugon. Doon iniahagis lahat ng mga lumang tinapay na pag tumigas, nagiging matsakaw. Yan po nabuo ang kasabihang walang masamang tinapay. Kaya kahit ang tinapay inaamag na, may pakinabang po yan. Pag yan po ay natusta sa ibabaw ng pugon, ay magiging matsakaw yan. Pwede mo nang isawsaw sa kape yan. Di ba? O kaya durugin, pakain sa baboy. O patuka sa mga manok. Kaya walang masamang tinapay. Alam ko po yan, sapagkat ako'y nagtinda ng mga tinapay nung ako'y elementarya pa lang. Sanay po ako sa kalsada, sanay po ako sa trabaho. Okay. Ngayon, malalasahan mo ang tunay na lasa ng pudding, yung pinagsama-sama, na rita-ritaso ng mga tinapay para maging malasa. Ang tawag ng iba dyan, kalihim pa yata. Diba? O kaya, ang tawag ng iba dyan, pudding. Ay napakalasa po naman, napakasarap eh. Ay paano masasabing malasa o masarap? Kainin mo. So paano masasabing ang resulta ng trabaho ni konsihal, ni vice mayor, ni governor, ni bukal, ni vice governor, ni congressman, o ni senador, o ni presidente, o ng mga tao niya, ay may lasa. Yung resulta ng kanilang trabaho ay malasa. Masarap. May suriin mo. Yan ba ang resulta ng kanilang ginawa? At yun ba ang kanilang ginawa? Yun ba ang kanilang sinabi? O iba yung sinabi nila, iba yung naging gawa nila. At doon sa gawa nila, iba naging resulta. Pag magkakaiba yan at hindi akma, may bola yan. Umiikot yung nagsasalita, pinaiikot ka rin. Buladas yan. Pag diniinan pa natin ang salita, budol yan. Pag tinindihan pa natin, istapa yan. Nangako, hindi tinupad ang pangako. Hindi ba istapa yan? You are promised, bigyan mo lang ako ng pera, bibigay ko sa iyo. Itong bagay na ito. Bilihin mo na ito, tunay na ginto ito, 24 carats ito. Kahit na isawsaw mo sa suka, hindi ito mamumuti. Binigyan mo na malaking pera. Sinawsaw mo sa suka, namuti. Ano sabi ng aking isang profesor? Nung mamutian niya ang suka, ay ano ba niya ang suka? Namuti ang suka. Namuti yung alahas. Ay ano ba niya yung ginamit mong suka? Dato puti. Ay hindi, peke yung suka. Pero namuti ang alahas, peke yung alahas. Kasi kung tunay na ginto, kahit ibabad mo sa suka yun, hindi maninilaw yun. Kasi tunay na ginto eh. Genuine, original, 24 carats, dalisay, wagas, na alahas o ginto. Eh di hindi ka na-istapa. Pero kung namuti yun, ipinangako sa iyo, inabuso ang iyong pagtitiwala, dinaya ka, dinugas ka, istapa yun. Di ba? Ano tawag doon sa tao? Eh di istapador. Eh ang galing magsalita eh, pogi, ganda ng bihis eh. Istapador pa rin yun. Di ba? Nilansi ka doon sa kapugian, nilansi ka sa kagandahan. Di ba? Tamo yung ahas doon sa mag-asawa sa Garden of Eden. Noon kasi, hindi kinatatakutan ng ahas. Kahalubilo ng tao. Nung mag-asawa sa halamanan ng Eden. Di ba? Eh ang gandang manalita ng ahas eh. Yun yung matandang ahas din. Yun din yung Diablo at Satanas. Ay magandang magsalita yan eh. Istapador si Satanas eh. Istapador yan Diablo. Matatamis na salita ang sasabihin sa iyo niya. Maganda sa pakinig. Para yung preacher, ipangangako sa iyo lahat. Pero hindi mo alam, niloloko ka na ng preacher na yan. Hindi na dalisay na ebanghelyo. Kokote niya na. Opinion niya na ipinangangaral sa iyo. Hindi na salita ni Kristo. Mag-iingat tayo dyan. Ang tawag dyan ay mga bulaang propeta. Sa batas, may mga ganyang abogado. Sasabihin sa iyo, ito batas, pero pinipilipit ang batas. Nag-iingat tayo sa ganyang mga abogado. Para lang makuha pera mo, para lang paasahin ka. Siboy paasa. Lalo na sa mga politiko. Iba ang sinasabi, iba ginagawa, iba ang resulta.
ng sinasabi niya at ginagawa niya. Kaya ang tawag doon, scam. Yung tao, scammer. Istapa, istapador. Mambubudol. Diba? Mambobola. Ayun. Mula doon sa malabnaw, pinatapang natin at pinagaspang. At mula doon sa magaspang at matapang, ibinalik natin sa malabnaw. Buladas. Tingnan nyo ating ekonomiya. Buladas na ekonomiya o kabuhayan. Bakit? Buladas ang politika. Ano ba ang politika? Pamamahala sa gobyerno. Ganyan kasimple ang kahulugan ng politika. Hindi po masama ang politika. Ang masama po, yung politiko. Dahil ang politika, tamang pamamahala sa gobyerno. Kaya ang politiko, namamahala sa gobyerno. Kapitan, kagawad, kamusta barangay? Nagkalat ang dumi ng aso Dami po sa mga nag-almusal. Dami pong rugby boys At kakalat-kalat na mga bata sa karsada ng barangay. Hating gabi na po, kagawad. Kapitan, anong ginagawa ng mga tanod nyo? Pero nung nangangampanya ka, anong kakaway-kaway ka, kakamay-kamay ka, ang ganda ng sinasabi mo sa mga kabarangay mo. Budol pala. Istapador pala si kapitan o si kagawad. Scammer pala. Ano in-scam sa atin? Yung boto natin. Yung pagtitiwala natin. Yun ang ini-scam at ini-istapa sa atin. Nangako sa atin, hindi tinupad ang pangako. Tapos tayo pa sisisihin. Bobutante daw tayo. Hindi raw tayo marunong kumilatis. Di ba yung ganyan sinasabi ng mga dilawan, ng mga pinks, ng mga aktivista? Ang gusto ng mga komunista, sila ang ating piliin. Sila yung mga mambubudol din at istapador at scammer. Oh. Wala naman silang ipinag-iba sa mga politiko Yung mga dilawan at pinks, napapwesto na sila dati. Alam na natin ang mga pelikula nila at mga kaartihan. Yang ginagawa nila ngayon, nag-iinarte lang sila. Walang ipinag-iba sa arte ng isang scammer o istapador. O sinasabi ba natin dahil hindi maganda ginagawa nila, mabuti ang ginagawa ng mga nakapwesto? Hindi. Mabuti kang politiko, pag yung sinasabi mo at ipinangako mo, tinutupad mo. Yung ginagawa mo, dahil yun ang sinabi mo. At yung resulta ng gawain mo, nakinabang, nasiyahan ng tao. Ano? Yung bang 20 kilos na bigas na ipinangako sa buong Pilipinas, natupad ba yun? Ay natupadan niya, gaano kadalas ang minsan? Kung natupad yun, nakinabang ba ang mga dapat makinabang? O ang nakinabang, yung ding mga may negosyo at ginawang palabigasan ang 20 pesos na kilo ng bigas? Baka yung ating mga kababayan sa malalayong dako, sa mga bulubundukit, sa tawid ilog, sa mga squatter area, hindi man lang nabahaginan o nakabili ng 20 kilos, 20 pesos per kilo ng bigas na yan. Baka nakinabang lamang dyan mga kamag-anak at mga close kay kapitan at kay kagawad o kay mayor. Paano yung mga hindi close kay mayor o kay kagawad at kapitan? O ano tawag dyan sa ganyang programa? Buladas! Maring hindi nyo po nagugustuhan yung paliwanag ko, pero yan po ang totoo. Kasi mayroong mga dumarating sa aking feedback Kuya Joey, Sir Joey, may nabalitaan ho kami. Bumisita daw ang gobernador, ang presidente sa Quezon. Namahagi daw po ng bigas, nakita pa namin sa Facebook. Bakit hindi man lamang po kami napasabihan sa barangay? Sabihin nyo sa akin, hindi na po kasalanan ng presidente yun. Ayun na nga Pag ikay namumuno, hindi ka lamang magsasalita. Gagawin mo ang sinasabi mo, at dapat tinitiyak mo na ang resulta ng ginagawa mo. Yun ang gusto mong mangyari. Hindi nangyari. Diba? Kaya dapat meron kang feedback mechanism. Nakinabang ba lahat ng tao? Patawag mo ang sekretaryo. Alam nyo, very powerful ang isang presidente. Bawat sasabihin niya, bawat ginagawa niya, ang sabi doon sa isang libro na nabasa ko ng aming profesor, nakakaapekto yan sa kadulu-duluhang bahagi ng bansang ito. Bawat sasabihin niya at bawat gagawin niya. Presidente kayo. Yung masamang ginagawa o gagawin ng presidente, makakaapekto yan. Ngayon, kung nakakaapekto yung sinasabi mong masamang gawa na hindi mo dapat gawin, hindi ba dapat tiyakin mo naman yung mabuti mong gagawin makaapekto sa kaduluduluhang tao sa Pilipinas? Kasi yun ang gusto mo bilang presidente, pinupuri ka. Sino ba naman presidente? Sige nga. Ang gusto, minumura siya ng taong bayan o sinisisi. Ay sira ulo yung ganyang presidente. Walang naging presidente na kaya siya lumaban at kumuha ng posisyon sa pagka-presidente. Ang gusto niya, murahin siya ng tao sa panahon ng panunungkulan niya. Tama ba? Ang gusto niya, pinupuri siya ng tao. Pero sabi nga, hindi naman lahat ng tao makabibigyan mo. Hindi naman lahat ng tao gugustuhin ang ginagawa mo. Okay, fine. Pero ang mahalaga doon
ginawa mo ang lahat sa maaabot ng iyong lakas at kapangyarihan kung ano ang tama. Di ba? Eh katulad niyan, paano mo sasabihin matino ang ating ekonomiya? Eh ang gulo-gulo ng ating politika. Pakikita ko po sa inyo rito ang isang datos sa mga sumusubaybay sa akin sa Facebook. Kaya sabi ko po sa inyo, mag-like kayo, mag-subscribe. Ayan o, ang nakakabahalang pangungutang ni BBM. Labis na mas mabilis ang paglaki ng utang habang bumabagal ang pag-angat ng ekonomiya at ng kinikita ng pamahalaan. Ito po ay from 2022. Kalahating taon na manungkulan siya hanggang itong kalahati ng taong ito, 2026. 2023, 2024, 2025, 2026. 4 na taon ng panunungkulan ni BBM at ang datos ng ating ekonomiya. Ayan po, tingnan nyo sa page sa YouTube ko. Alam nyo kung ano yung racket? Yung racket at sirit ng ating pangungutang. Pero itong racket na ito, na ang taas ng sirit ng pangungutang, bumubulusok ang resulta sa ekonomiya. Bakit? Ang ating pong ekonomiya, usad pagong. Pero ang ating pangungutang, sirit kasing bilis at kasing taas ng racket. Alam nyo, yung magkalihis na galaw ng ating ekonomiya at pangungutang, masama po yan sa kalagayan ng Pilipinas. Bakit? Saan ka ba kukuha ng ibabayad mo sa utang? Eh di, doon sa iyong ekonomiya. Kung hindi man ganun kabilis ang sirit ng ekonomiya mo, dapat hindi naman huling-huli o kaya ipabulusok pa habang sumisirit ang pangungutang mo. Dahil bakit ka ba nangungutang? Kulang ang buwis na pumapasok. Bakit kulang ang buwis na pumapasok? Mahina ang pamumuhunan. Mahina ang kita ng mga mamamayan. Mahina ang pagninegosyo. Eh diyan kumukuha ng buwis ang gobyerno. Ay kung kakaunti ang buwis na pumapasok, halimbawa, meron tayong budget sa taong ito, halos 7 trillion. Ano ibig sabihin ng halos 7 trillion? Sabihin na natin 7 trillion para walang butal. 7,000 billion. Yun ang ibig sabihin ng 7 trillion. Pag sinabi nating budget, yan ay batas. Pag sinabi nating budget, yan ang financial plan. Paano patatakbuhin ang gobyerno. Kumbaga sa sasakyan, nakaplano ang gasolina mo, ang langis mo, ang grasa mo, ang tubig mo. Pag hindi nakaplano yan, baka hindi ka makarating doon sa pupuntahan mo. Ganyan din ang gobyerno. Meron siyang plano. Yung gagastusin ng gobyerno sa pagtakbo niya at operasyon, ang tawag doon budget. Because budget is a financial plan. Financial plan. Planong pamsalapi. Planong pampera. Gasolina, grasa, tubig para tumakbo ang sasakyan. Alin yung sasakyan? Gobyerno. Eh kung walang grasa yan, walang tubig sa kanyang motor, walang gasolina, walang langis, paano tatakbo yan? Kung sa gobyerno, kung wala yung budget, paano yan mag-ooperate? Ano yung pasusweldo mo sa mga nagtatrabaho sa gobyerno? Gutom yan. Di ba? Paglalayasan yan. Hindi parang wala ng gobyerno dahil walang tao. Wala kang papasweldo eh. Eh kung 7 trilyon yan, ang pumapasok lamang na buwis ay 2 trilyon, kulang ka ng 5. Anong gagawin mo para madagyan yan? Magbebenta ka ng property ng gobyerno, magbebenta ka ng ginto, magbebenta ka ng lupain ng gobyerno, magbebenta ka ng mga buildings ng gobyerno, magbebenta ka ng mga lupain na may mina. Siyempre gustong-gusto ng mga bibili yan. Lalo na't dayuhan. Tutubo sila dyan eh. Pero ano binibenta mo? Ang kayamanan ng bansa mo. Pag naubos na yan, nauubos ang yaman ng bansa mo. Pag nauubos ang yaman ng bansa mo, wala nang mamanahin ang susunod na salin ng lahi. Kaya yung kayamanan ng gobyerno o ng taong bayan o ng bansa, pinaplano yan ng mga namumuno. Hindi yan nilulustay. Ganyan din ang ginto sa Central Bank. Hindi ka benta ng benta. Dahil hindi ka pwedeng mag-imprenta ng pera nang walang katumbas na ginto. Dahil ang salaping papel, o kahit pa yung coin, nadudurog yun, nawawala. Kailangan tapatan mo ng isang property na hindi nalulusaw. Yan ang ginto. Eh kung ibinibenta mo, hindi ka pwedeng gumawa ng pera dahil wala ka ng ginto na itatapat. Ang value niya nasa ginto. Ay kulang pa rin. Kulang ang buwis, kulang ang benta-benta. Mangungutang ka ngayon. Okay? Para mapunan mo yung kakulangan sa budget mo. Eh kung yung inutang mo, yung ibinenta mo, yung buwis ng taong bayan, ipinanakaw mo sa iilang kaalyado mo sa politika. Iilan lang ang nakinabang. Ano mangyayari sa inutang mo? Paano makikinabang ang mga negosyo ng gobyerno, ang ginagawang trabaho ng gobyerno sa inutang mo, na sa ayaw mo sa gusto'y babayaran ng bansa? Dahil pag hindi mo binayaran yan, magdi-default ka, hindi ka na pautangin. Lalabas, istakador ka, scammer ka, mandurugas ka, nangutang ka, pero hindi ka nagbayad.
Sino pa magpapautang uli sa'yo? Saan ka pa uli kukuha ng kakulangan sa budget? Eh wala ka nang maibenta. Naibenta mo na lahat. Nabuwisit na ang tao dahil bagsak na ekonomiya, wala nang kapital. Naglalayasan pa yung mga nangangapital na dayuhan. Bakit? Eh yung binabayad nilang buwis, ninanakaw eh. Kaya bagsak ang ekonomiya. Sabog! Hindi nagtutugma yung galaw ng ekonomiya at ng budget. Bakit? Nilimas eh. Sinalakay ng mga tulisan. Ibinulsa. Inilagay sa maleta. Dinala sa kanilang pansariling interes. At kung bagsak ang iyong ekonomiya, isa yan sa sukatan na ang resulta, bagsak ang iyong politika. Bakit? Ano ang politika? Pamamahala sa bayan. Ang isa sa pangunahing pinamamahalaan ng mga namumuno sa bayan, ang ekonomiya. Eh bagsak ang ekonomiya mo, eh di bagsak ang politika mo. Kung binulabola mo lamang ang ekonomiya at pagpapatakbo niyan, pinaikot mo lamang, binuladas mo lang. Kung buladas ang ekonomiya mo, buladas ang politika mo. Pag ang bunganga mo, iba sa tibok ng bituka ng mamamayan mo, buladas lang yan. Propaganda lang yan sa media. Nagpapaganda ka dyan. Ang tawag dyan ay propaganda. Paganda lang yan. Pero ang katotohanan, pangit ang ekonomiya mo. Bagsak. Bakit? Budol. Tingnan ninyo sa datos, oh. Ang ating ekonomiya, 2.8% lang. Nanggaling tayo sa 7% noong kalahatian ng 2022. Kalahati ng taon kay Presidente Duterte, kalahati ng taon kay BBM. Pababa ng pababa noong 2023 from 7.6 ang ating gross domestic product. Ano yung ibig sabihin ng gross domestic product? Kung paliliwanag sa inyo ng mga ekonomista, kung wala kayong background sa ekonomiya or economics, medyo mahihirapan tayo. Pero paliliwanag ko sa inyo sa simpleng bagay. Ang gross domestic product, kabuuan ng kita sa ating lokalidad. Galaw ng ating ekonomiya, gross kabuuan, domestic panlokal, product, produkto, produksyon. Kasi ang ekonomiya, gaya na ipinaliliwanag ko ng mga nakaraan pa, umiikot lamang yan sa tatlong factors. Production, supply. Demand, consumption. Pag nagpo-consume, kumakain ng tao, ginagamit niya, yun ang demand niya. Pag nagpo-produce, ang mga magsasaka o ang mga manufacturing, yun ang tawag doon, supply. Production, supply. Mahina ang production, mahina ang supply. Malakas ang demand, tataas ang presyo. Pag sobra ang supply, sobra ang production, mahina ang demand, babagsak ang presyo. Yan po yan eh. Malakas ang demand, maraming consumers na nangangailangan. Malakas ang produksyon, malakas ang supply. Eh paano darating yan doon? Paano mako-consume? Kailangan maganda ang distribution. Kaya yan eh, PDC. Production, Distribution, Consumption. Umiikot lang yan. Produce ng produce, consume ng consume. Paano mako-consume ang production? Kailangan maayos ang distribution, yung pagpapadalo. Paano dadalo yan? Maganda ang transportasyon sa taas, maganda ang transportasyon sa karagatan, maganda ang transportasyon sa kalsada. Eh ano ang isusupply mo sa pagpapagawa ng infrastruktura kung bagsak ang iyong ekonomiya? Tapos ka sa buwis? Wala ka nang maibenta? Wala nang magpautang? Ano yung paggagawa mo? Para ang produksyon ay makarating sa supply. Alam niyo isang indikator o palatandaan na mahina ang ating ekonomiya? Pabulusok ang halaga ng ating pera. Pagpababa ng pababa ang halaga o value ng iyong currency o pera, hindi magandang takbo ng iyong ekonomiya. Pagdating ng 2024, umangat ng kaunti, 5.7. Pagdating ng 2025, bumagsak na naman ang ating GDP, 4.40. Ngayong taon na ito, kalahating taon, bagsak ulit, 2.80. Pero tignan nyo yung utang natin. Tumaas ito noong 2022 dahil nanggaling tayo sa pandemic. Talagang kiigil ang ekonomiya. Bumagsak ito noong 2023, 8.9. Pinaangat ng 2024, nangutang tayo. Umangat uli ng 2025. Ngayon, nakakalahating taon pa lang tayo, nasa 9.6 na ang pangungutang natin. Percent ang pinag-uusapan. At yung percent na yan, hindi po millions yan. Billions po yan ang value niyan. At tingnan mo naman yung takbo ng ating ekonomiya. Ito yung kinikita natin. Nagsimula tayo ng 15, 2022. Naghiwalay si PRRD, tapos na termino niya, pumapasok si BBM. 15%, biglang bumulusok ng 2023. Ang kita ng gobyerno, naging 7.8. Kalahati. Tapos sumirit ng 15. 2024, bumagsak uli sa kalahati. 7. Bagsak uli ngayon, 2026. Kaya pag pabagsak ang ating kita, pabagsak ang ating ekonomiya, pero yung pangungutang natin, pasirit, racket. Pero pakinggan mo,
ang ating mga leader, ang ating mga politiko, pag nagsasalita sila, mga kongresista, mga senador, mga sekretaryo ng departamento, maging ang ating presidente. O of course, wala kang naaasahan sa vice. Sapagkat sa konstitusyon, wala namang trabaho ang vice president. Kaya wag mong hahanapan, oy tanga, wag kang maghahanap ng trabaho sa presidente, sa vice presidente. Ano ba trabaho ng spare tire? Ano ba trabaho ng reserbang gulong? Ang trabaho ba ng reserbang gulong habang tumatakbo ang sasakyan, umiikot din ang reserbang gulong? Napakatanga mo. Kahit hindi ka nag-aral ng economics o ng politics, alam na alam mo ang trabaho ng reserbang gulong. Ang trabaho ng reserbang gulong, reserba lang. Huwag mong asahan na ang reserbang gulong ay gumugulong din. Kaya yung mga tanga sa media na naghahanap, ano ba ginagawa ng vice presidente? Bakit papasyal-pasyal lang? Bakit punta sa ibang bansa? Ganito, huy tanga. Nag-aral ka ba ng politika? Nag-aral ka ba ng konstitusyon? Nag-aral ka ba ng ekonomiya? Nakakita ka na ba ng sasakyan? Nakakita ka na ba ng sasakyan na walang reserbang gulong? Ipinanganak ka ba at lumaki sa kaloob-looban at kalibliban ng Cuba nang hindi ka man lang nakakita ng isang sasakyan? Of course, yung bisikleta o yung single na motor, walang reserbang gulong yun. Kahit ang tricycle. Pangmalapitan lang naman ang takbo ng mga yun. Ay pagka pangmalayuan, regular at pangmatagalan, halimbawa ay jeep, talagang may reserbang gulong yan. Diba? Ano trabaho ng reserbang gulong? Eh di reserba, nakakabit lamang sa tagiliran o sa ilalim o kaya ay doon sa compartment. Ba't mo hahanapan ng trabaho? Hahanapan mo yung reserbang gulong na gumugulong din? Ay dapat sa ospital ka ng mga baliw. Diba? Kaya yung mga tanga na nagdudunong-dunungan sa social media, nagkakalat po ng katangahan yun. Kaya mag-iingat po tayo sa mga binabasa natin at daldal ng iba. Ano ang trabaho ng vice presidente? Walang sinasabing trabaho ang vice presidente sa ating konstitusyon at sa batas. Wala siyang function. Ay bakit may opisina? Talagang lalagyan ng espasyo yan dahil nga reserbang gulong. Spare tire. Eh kung hindi mo lalagyan ng lugar ang reserbang gulong, ano gagamitin mo? Kung malayo ka doon sa reserba, pagka na-plug yung gulong mo. Kaya yung reserbang gulong, kasama yan sa binibigyan mo ng lugar sa sasakyan mo. Kumbaga sa gobyerno, binibigyan mo ng opisina ang vice president, pinopondohan mo dahil may mga tao siya. At yung ginagawa niya, para sa kapakanan din ng tao. Yun lang ang sinasabi ng batas, pero hindi hinahanap sa kanya yun. Eh kaysa naman sa siya'y sumusweldo doon, pati ang mga tao niya, nang walang ginagawa. Eh di bigyan mo ng pondo. Para may ginagawa. Pero hindi niya obligasyon yun. May mga lumalapit sa vice presidente. Pampagamot, pampaburol. Yan ang pinigil sa kanya ng Kongreso para huwag siyang sumikat. Naintindihan niyo na po ba kung ano ibig sabihin niya? Ang hinahanapan ng resulta ng trabaho, Pangulo. Ano ba ibig sabihin ng Pangulo? Nang galing sa salitang ulo. O ano ngayon kung Pangulo o ulo? Ikaw ang nagpapagalaw sa katawan mo. Kaya nga nandyan ang tinatawag na central nervous system. Gumagalaw ang lahat ng bahagi ng katawan mo dahil ang nagpapagalaw, ulo. Bakit ulo? Eh, nandyan ang utak mo eh. Diba? Kaya kung palpak yung katawan mo, lahat sinisisi yan sa ulo. Diyan lahat nang gagaling yan eh. Eh, ikaw ang Pangulo. Paano mo pinatatakbo ang katawan mo? Ano ba tawag sa bansa? Sa political science. Tawag sa isang estado o republika ng Pilipinas, body politic. Isang pampulitikang katawan. Body politic. O sino nagpapatakbo? Eh di yung Pangulo. Paano niya pinatatakbo? Maayos ba? Hindi mo hahanapan yung pangalawang Pangulo. Kaya nga tawag lang dun eh, deputy. Ano ibig sabihin ng deputy? Kahalili. At sa apat na paraan, pwede niyang palitan o halinhan ang Pangulo. Kung nandiyan ang noun, eh di wag mong gamitin ang pronoun. Because pronoun, its function is to replace the noun. It is a substitute to the noun. Pero pag andyan pa ang noun, pwede mong hindi gamitin ang pronoun. Kaya nandiyan pa ang presidente. Kaya nga tawag sa kanya, pangalawa, panghalili, deputy, substitute. Bakit mo hahanapan ng trabaho, obligasyon, resulta? Ang pangalawa, eh nandyan yung una. Diba? Kailan pwedeng pumapil ang pangalawa doon sa papel ng una? Kailan pwedeng pumapil ang vice mayor? Kailan siya pwedeng maging acting mayor kung wala yung mayor? May sakit ang mayor, nasa abroad ang mayor, baldado ang mayor. Kumbaga sa presidente, kung siya ay patay, kung siya ay disabled, hindi na makapag-function, kung siya ay nag-resign, o kaya siya ay na-impeach. Yan ang apat na procedure, paraan, proseso, para ang vice president umaktong presidente.
Pero hanggang nandyan yung presidente, siya ang ulo, siya ang pangulo, siya ang namamahala sa gobyerno at sa ating bansa. Paano niya pinamamahalaan? Tingnan mo ang ekonomiya, tingnan mo ang piso. Hindi mo titingnan ang pangulo sa lente ng vice-presidente. Kaya katangahan yung sinasabi ni Atty. Claire. Tuwing may puna sa presidente, binabanata niya ang vice. Ang estilo niya, pambubobo sa sambayan ng Pilipino. Ang ipaliwanag mo, ano ba ginagawa ng Pangulo at ano ba ang resulta ng kanyang trabaho? Hindi yung pag binabati ko sa Pangulo at tinitira mo, pangalawang Pangulo. Ano yan? Maskara, kortina. Tinatakpan mo ang kakulangan ng Pangulo sa paninira sa pangalawang Pangulo. Di ba? Ba't mo babanatan ng Vice Governor kung apal pa kay Governor? Banatan mo yung Governor. Di ba? Bakit mo babanatan yung Vice Mayor kung apal pa kay Mayor? Ba't mo babanatan si Kapitan kung apal pa kay si Kalawan? Very unfair naman yun. Gumagamit ka naman. Sentido ko mo. Huwag naman yung porke. Pogi, maganda, ang galing nung nagsasalita, hindi ko maintindihan yung English. Kilalang abogado. Nagpapaniwala ka na. Eh paano kung katangahan yung sinasabi ng abogado niyo? At sa panahon po natin, maraming abogadong naging gago sa batas. Bakit ko sinasabing gago? Gayong hindi naman ako abogado. Kasi alam na alam natin ito ang batas, pero pinipilipit yung batas. Kung baga sa preacher, nangangaral siya ng Biblia, pero hindi yung Biblia pinangangaral niya, props niya lang yung ang itinuturo niya, yung kukote niya. Ano ginawa niya sa Biblia? Pinilipit niya na. Hindi na salita ng Diyos eh. Salita na ng demonyo. Salita niya na. Di ba? Kaya susukatin mo ang politika sa lagay ng ekonomiya. Kahit anong galing mo ng paglalarawan sa sarili mo o ng mga trolls mo, bayarang patay gutom sa social media, sa Facebook o YouTube. Pagpalpak ang resulta ng trabaho mo, palpak ang kabuhayan at ang ekonomiya, palpak ang politiko. Dahil ang politika, ikaw na namamahalang politiko sa politika, pamamahala sa bayan. Ulit ang kasabihan ng mga Amerikano, the proof of the pudding is in the eating. Ang resulta ng trabaho mo, makikita sa resulta ng pinaggagawa mo. Kaya kung palpak ang pamamahala mo, palpak ang ekonomiya mo. Kaya hindi naman na niya lahat Pangulo eh. Eh ikaw ang pumili ng tao eh. Kung ano resulta ng trabaho ng tao mo, sa'yo magre-reflect yun. Bakit ka pumili ng palpak na tao? Ang totoo, kahit hindi ka kagalingan ng presidente, o kagalingan ng executive ng isang kumpanya, o kagalingan ng governor o mayor, pag nakakuha ka ng magagaling na tao, ang magiging resulta ng trabaho, satisfactory. Baka very satisfactory pa. Para sa mamamayan. Kaya tingnan ninyo, negative ang trust and performance rating ng Pangulo. Sino nagpa-survey niyan? Mga Duterte? Hindi naman nagbabayad ng survey ang mga Duterte. Sino nagbabayad sa mga nagsusurvey? Sila rin. So kung totoo yan o hindi, magre-reflect yan sa namumuno. Nagbabayad ka na nga eh. Negative pa ang resulta. Diba dapat nagbabayad ka, positive para sa iyo. Hindi naman na niya nagbabayad. Hindi totoo ka ang survey, negative ka. Ang dami mong propagandista, kalat na kalat sa social media. Pero hindi nila magawang pagandahin ka at pagtakpan ng katotohanan. Bakit? Iba ang karanasan ng tao sa sinasabi mo. Pag iba ang sinasabi mo sa gawa mo at sa resulta ng ginagawa mo, ang tawag diyan bola o bulagas. Ang tawag diyan budol. Ang tawag diyan estafa. Ang tawag diyan scam.